Sa ilalim ng Maharlika ng Kapayapaan, ang pinakamabilis na mandirigma, si Mobay. Hindi nabigo ang pangalan, sayang, ngayong gabi matatalo ka sa akin. Mobay, nawala na ang iyong pagsasanay. Maharlika. Nandito ba kayo para manood lang? Sugod. Karapat-dapat siyang tagapagligtas ng ating Panginoong Hari, ang Maharlika ng Kapayapaan, na personal na hinirang ng hari. Mali ako. Ako ay sumusuko. Hindi ko kailangan ng mga walang kwenta. May balita ako tungkol sa iyong kapatid na lalaki. Ang aking kapatid na lalaki. Sa Hilagang Ilang, may isang misteryosong samahan itim na bituin. Ayon sa alamat, may isang binatang may markang puso sa kaliwang balikat. Maaari kitang tulungan na imbestigahan ito. Mas mabuti na siguraduhin mo na bawat salitang sinasabi mo ay totoo. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. Mobay, dalhin siya at mahigpit na pag-usisa. Opo. Ingat. Naputol na naman ang pahiwatig. Chowran, nasaan ka na ba talaga? Ate, nandito lang ako palagi, napakaraming kaaway na gustong saktan ka. Kapag nakilala kita, ako ang magiging pinakamalaking kahinaan mo. Hayaan mo si Mobay bilang yung pinakamatulis na sandata para alisin ang lahat ng hadlang para sa'yo. Hoy, Mang Turo, ano ang nangyari? Ama-amahan pumanaw na. Nung mga araw, ang aking mga magulang ay malubha ang sakit. Ang aking kapatid na lalaki ay nawawala. Ang aking ama-amahan ang kumupkop sa akin, pero ngayon ang aking ama-amahan ay wala na rin. Sa mundong ito, ang tanging natitira ay ang aking nawawalang kapatid na lalaki, ang tanging kamag-anak ko. Bumalik sa gitnang lalawigan. Tandaan, huwag ipakilala ang aking pagkatao sa kanilang mga mata. Ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Opo, Panginoon. Bini-bini. Binibining chow niyan. Sumunod ka sa akin. Ninong. Mang Turo, anong nangyari? Bakit nandito si Ninong? Nasaan sina Fernando Marcelo? Para sa kasal ni Ginoong Fernando Marcelo, ang may sakit na amo dinala sa sira-sirang bahay na ito. Pagkamatay ng amo, sabi, dapat hintayin muna ang kasal niya bago ilibing ang amo. Kawawa naman. Matanda ka na. Huwag kang magpumilit. Pirmahan mo na ang paglilipat ng shares. Para maging magaan para sa lahat.
Hindi ganun. Anong ibig sabihin ng paggiling mo? Kung hindi sa amin, kanino mo ibibigay? Hindi naman kami ang tunay mong anak. Ngayong araw na ito, kailangan mong pirmahan ito. Anong ginagawa ninyo? Ganito na ang kalagayan ng amo. Pinipilit ninyo pa siya. Kung sumunod ka lang agad, hindi na sana kami nagpakita ng lakas. Umalis na tayo. Amo. Nasaan si Manuel Marcelo? Hindi ba siya ang panganay na anak ni Ninong? Hayaan lang niya silang gumawa ng kalokohan? Hindi ko alam. Una para kay Ninong, magkaroon ng marangyang libing para magkaroon siya ng marangal na pag-alis. Tungkol naman sa tatlong walang utang na loob, papagbayarin ko sila. Paalam, Amo Chow. Maayos ang iyong paglalakbay. Ano na nangyayari? Humarang sa daan, naghahanap ng gulo. Sinong naglilibing na hindi marunong tumingin? Hindi mo ba alam na ngayon ang araw ng kanyang kasal? Dali, umalis ka dyan. Agad ilipat nyo yung sirasirang kabaong para makadaan ako. Fernando Marcelo. Ciao Nian. Fernando. Bakit huminto? Wala, okay lang. Huwag kang mag-alala pare. Hintayin mo munang mapaalis ko sila. Tara. Fernando, malaking araw ng kasal ko ngayon. Ang mga nasa likuran ko hindi mo kayang awayin. Kung may utak ka, umalis ka na. Ayon sa kaugalian sa gitnang lalawigan, kapag nagkasalubong ang libing at kasal, ang libing ang dapat magbigay daan. Ayon sa kaugalian, ang libing ang dapat magbigay. Pero ang nasa loob ng kabaong na ito ay ang iyong sariling ama, Fernando Marcelo. Ang patay ang dapat bigyan ng paggalang. Hindi lang dapat kang magbigay daan, kundi dapat ka pang bumaba sa kabayo at tanggalin ang mga pulang dekorasyon, lumuhod at magmano. Ano? Inalagaan ka at pinalaki ng iyong ninong. Para lang umangat sa buhay, ang kanyang huling hantungan hindi mo na ba pinapansin? Ang pag-alaga sa buhay at pag-aayos sa libing ay tungkulin ng isang anak. Hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ni Ginoong Fernando, hindi ka ba natatakot masalpok ng kidlat? Patay na ang iyong sariling ama, nakangiti ka pa ring sumasalubong sa nobya, mas masahol ka pa sa hayop. Fernando, ikaw ay isang inampon na anak na babae lamang. Ama ko yan. Kailan ko gusto siyang ilibing? Sa oras na yon ko siya ililibing? Kahit hayaan ko siyang mabulok sa gubat, problema ko yon. Hayop, talagang hayop ka! Fernando, nandito ka nagpapanggap na mabuting anak, ang aga-aga ng libing mo. Hindi ba't para lang makamkam ang mana? Binibining Lin, mula nang bumalik si Binibining Fernando, hindi niya kailanman binanggit ang mana. Noong buhay pa ang amo, pinakamamahal ka niya. Mula nang siya'y magkasakit, hindi mo siya inalagaan. Walang anuman ito, ngunit kailangan nating hayaan ang amo, maaga, siyang mailibing upang mapanatag. Minahal niya ako. Dahil may utang siya sa akin, isang paralitiko sa kama, isang matandang basura na hindi kayang alagaan ang sariling dumi at ihi. Gusto pa niyang alagaan ko siya, panaginip lang. Bukod pa riyan, hindi ba ikaw ang itong matandang aso? Diyos ko, talagang kasalanan ito. Pagpapalaki ng ganitong mga anak, mas mabuti pang mag-alaga ng baboy at aso. Hindi ba kayo natatakot sa mga ninuno ng pamilyang Marcelo gabi-gabi kayo hahanapin? Tumahimik ka. Alam niyo ba, sino ang napangasawa ng kapatid kong lalaki? Ang napangasawa ng kapatid kong lalaki, iyon ay ang anak na babae ng isang pinakamataas na tao sa gitnang lalawigan. Ang kapatid kong lalaki sa hinaharap, siya ay isang natatanging tao. Hindi niyo siya kayang saktan. Mabilis kang umalis dyan. Nakapangasawa ng mayaman at makapangyarihan. Hindi na ba kayo gumagalang sa mga nakatatanda? Walang paggalang sa mga nakatatanda. Ang patay ang dapat unahin. Ang kabaong ng iyong sariling ama, nangangahas pang salungatin ito. Hindi ba kayo natatakot na sa buhay na ito? Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan? Ang prinsipyo na ang mga masayang okasyon ay hindi dapat mang-agaw sa tulay ng kamatayan, hindi ba naiintindihan? Kalokohan, ang mga libing ay hindi dapat dumaan sa maliwanag na daan. Ito ang lumang tuntunin sa gitnang lalawigan. Ang patay ang pinakamahalaga. Bakit kayo nagmamadaling mag-reinkarnasyon, hayop? Bumaba ka ng mabilis.
Ang patay ang pinakamahalaga, hayop-hayop. Ang patay ang pinakamahalaga. Hayop Chow Nian, mabilis kang umalis para sa akin. Huwag ninyong gambalain ang altar ng amang. Ang ingay. Anong kalokohan ang sinasabi mo, kumilos na? Kailangan bang magbigay daan ang aming pamilyang Ben? Umalis ka sa harap ko. Kuya, Chow Nian, ikaw ay isang asong kinuha lang ng tatay ko at inalagaan. Pinapayuhan kitang huwag kang makialam sa mga bagay ng pamilya namin. Kung ako man ay aso, ano naman kayo na nagtapon sa sariling ama? Sa isang kubo. At naghahari-harian? Hayop? Tunay na hayop? Si G. Marcelo ay mabuti at makatarungan sa buong buhay niya. Paano niya napag-anak ang dalawang tulad ninyong walang pusong hayop? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pakakasalan ko ay ang anak na babae ng gobernador ng Gitnang Lalawigan. Ito ang tanging pagkakataon ng pamilya namin na Marcelo para makapasok sa pinakamataas na kapangyarihan sa Gitnang Lalawigan. Kapag ininsulto mo ako, para mo na ring ininsulto ang gobernador. Ang gobernador? Si G. Sandoval. Siya rin ang Junjun Sandoval na noong nasa militar pa dahil sa paglabag sa batas at kaguluhan ay ipinadala ninyo sa malayong hangganan para magsanay sa loob ng 3 taon. Makipag-ugnayan ka agad sa kanya. Opo. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pag-insulto sa gobernador? Kahihinatnan? Kahit si Junjun Sandoval mismo ang lumuhod sa harap ko. Hindi pa rin ako alis sa daang ito. Ikaw niyan, ikaw, isang taong walang respeto sa mataas at mababa, ay nangahas pang insultuhin ang gobernador. Respeto sa mataas at mababa? Ano ka ba para magsalita sa akin tungkol sa respeto? Ikaw? Ikaw? Kung gayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang respeto. Ako ang mataas. Ikaw ang mababa. Nagre-rebelde na, nangahas pang manapak kay Binibining Linlin. Ano? Kailangan mo rin bang turuan? Fernando Marcelo. Bibigyan kita ng huling 3 minuto. Ang Gitnang Lalawigan na ito ay hindi lugar para magwala ang isang tulad mong walang hiya, mga tauhan. Disiplinahin ninyo siya at ipaalam kung ano ang tamang asal. Mga walang kwenta. Ayokong magkaroon ng gulo. Magbigay daan. Magaling. Nakakabilib. Kaya pala ang yabang-yabang mo, may matapang na aso ka pa lang. Tagapagtanggol. Subukan natin ang lakas mo. Kuya Junjun, bakit pa kayo mismo ang kikilos? Eh dahil ikaw nakakahiya ka dito, pagkatapos nito mag-uusap tayo. Chow Nian, huwag mong isipin na dahil may aso kang marunong lumaban sa tabi mo, ang kuya ng asawa ko na si Junjun Sandoval, ang galing niya sa labanan, ay isa sa pinakamahusay sa buong Gitnang Lalawigan. Kahit lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad, wala nang saysay iyon. Sige na. Tapusin na agad ito. Ano? Ang anak ko ay nakasagasa sa libing ng ninong ng Duke. At nagkagulo pa, ayusin mo agad at tandaan, huwag ibunyag ang tunay na pagkatao ng Duke. Sige, naiintindihan ko.
Pwede na bang makadaan? Kuya. Kayong mga naglakas loob pa kayong manakit sa anak ng gobernador. Aray, Mobay, huwag niyong saktan ng mga vital na parte. Kuya. chow niyan, baliw ka talagang babae. Aray. Kayo naman, kusang luluhod o ipapaluhod ko kayo sa kanya. Kami na ang luluhod. Gusto mong lumuhod ako sa'yo, hindi mangyayari yan. Ngayong araw na ito, ako bilang kapalit ng aking ninong ay magbibigay ng leksyon sa inyong mga taong walang dangal at walang utang na loob. Sa kanyang kaluluwa sa langit, magmamakaawa kayo ng nakaluhod. Chow Nian, huwag kang magyabang, magdudusa ka rin. May hangganan ng aking pasensya. 3. 2. Kung may bayag ka, patayin mo na ako. Kung hindi, lahat kayo ay mapapahamak. Mobay. Kayo, sino sa inyo ang maglakas loob na saktan ako? Ang tatay ko ay gobernador. Ngayong araw na ito, siguradong mamamatay kayong lahat. Wala na, malaking gulo na ito. Magbigay daan kayo ngayon din. Ano? Ako ang pagbibigyan ng daan? Loko ba kayo? Ganito na ang ginawa niya sa akin. Lumuhod ka, magmakaawa ka, humingi ka ng tawad. Ano man ang ipagawa sa iyo ng kalaban, Gawin mo. Bakit ako? huwag ka nang magtanong. Kung hindi, puputulin ko ang relasyon nating mag-ama. Paumanhin. Paumanhin. Paalam na ama. Paumanhin. Paalam na Ginong Chow. Paumanhin. Paalam na Ginong Chow. Tandaan ninyo ang aral ng araw na ito. Sa hinaharap, kung may sino mang maglakas loob na walang respeto sa aking ninong, sa susunod, hindi braso kundi leeg ang babaliin. Buhati ng kabaong, magpatuloy sa paglalakbay. Kuya, malilate na tayo sa oras ng kasal. Tayo, Magpakasal? Ano pang kasal ang pinagsasabi mo? Kansilado ang kasal. Ako, ang nangyari ngayong araw, walang sino man ang dapat magkalat sa labas. Kung may makarinig ako sa labas mula sa ibang tao tungkol dito, wawasakin ko kayong lahat. Kuya, papayag na lang ba tayo ng ganito? Papayag? Ano pwedeng papayag lang tayo ng ganito? Ang tanging sandigan lang ng putang yan ay yung asong nasa likuran niya, di ba? Ako mismo ang magpuputol-putol sa kanya hanggang maging giniling. Gusto kong personal siyang lumuhod sa harap ko at magmakaawa sa akin. Amo, si Junjun Sandoval hindi makakalimot ng pagkakasala. Tiyak na hindi siya titigil. isang asong tahol ng tahol lang yon, hindi dapat katakutan. Ninong, sa iyong kaluluwa sa langit, ipagdasal mong matagpuan ko ang aking kapatid. Nung bata pa kami, palagi siyang dikit sa akin. Saan man ako pumunta, sundot-sunuran siya sa akin. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Mula nang ipanganak siya, may marka sa hugis puso sa kaliwang balikat. Ngayon, iyon na lang ang tanging bakas para mahanap siya. Maharlika ng kapayapaan. Hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Hindi mo naintindihan. Siya ang tanging kadugo ko sa mundong ito. Dahil ako ang maharlika ng kapayapaan, lalo kung kailangan siyang hanapin upang pangalagaan siya habang buhay. Ikaw kasing edad lang ng kapatid ko. Huwag kang masyadong seryoso. Ang misyon ko ay protektahan ka. Hindi kailangan ng pagmamahal ng sinuman. Malyang hangin. Ayon sa utos ni Ginoong Sandoval, inaanyayahan ka naming na pumanaw.
Huwag mo akong patayin. Mobay. Huwag tamaan ang vital area. Huwag mo akong patayin. Dalhin ninyo siya. Ano ba nangyayari sa akin? Kumusta, Chow niyan? Ang iyong matapat na aso nagkamali ng hakbang at nahulog sa hawla. Ikaw. Hahaha. Kung mahawakan mo lang ang isang hibla ng buhok niya, wawakasan kita. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng 20 minuto, pumunta ka sa abandonadong pabrika sa East Suburb. Kung hindi, maghanda kang maglibing sa kanya. Hahaha. Geng Changkyu. Sana iligtas ang tao ko. Mata. Kahapon ang tapang mo ah. Ngayon, subukan mong magpakalalaki ulit sa akin. Kuya, huwag mo namang patayin yan. Hindi na masaya kapag patay na. Hahaha. Ganito lang ba kayo kagaling? Nakakapagsalita pa pala. Mukhang kulang pa to ah. Ito ang pinakabagong imbensyon, ang lason ng laman. Kaya nitong wasakin ang lahat ng iyong mga ugat. Mawawala ang lahat ng lakas mo. Mararamdaman mo ang sakit na parang kinain ng libu-libong langgam. Alam ko na. Bumalik ka agad sa gitnang lalawigan. May malaking problema, opo. Gago ka. Kung gaano ka kapalagay ang loob kahapon, ganoon din kalaki ang paghihirap mo ngayon. Oy, dumating ka nga. Pakawalan niyo siya kaagad at baka hindi ko kayo patayin. Hahaha, Chow niyan. Loko ka ba? Ngayon, ikaw ang magmamakaawa sa akin para palayain siya. Hahaha. Ang kapal ng mukha mo, alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Isang hamak na empleyado ka lang naman. Ako ay personal na hinirang ng hari ng dakilang siya. Bilang maharlika ng kapayapaan. Maharlika ng kapayapaan, yun ah. Hello po, ang numerong dinial ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Wala na, wala na. Bilisan mo, bilisan mo. Maharlika ng kapayapaan. Yun ba ang sinasabi mo? Yung napaka-impluensya sa buong kaharian at hindi matatalo sa digmaan? Inuutusan ko kayo, pakawalan siya kaagad. Kung hindi, ipapasama ko kayong lahat sa kanya. Hahaha, ipapasama raw tayo. Ay, narinig nyo ba? Ipapasama raw niya tayong lahat. Hahaha. Kung magsisinungaling ka, gawa ka naman ng kapani-paniwala. Maharlika ng kapayapaan pa? Hahaha. Bago pa ako magalit ng husto, Kahit na totoong maharlika ng kapayapaan ka man, kailangan mong lumuhod sa harap ko, Junjun Sandoval, at humingi ng tawad. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka na. Kung hindi ka luluhod, mamamatay na yung bodyguard mong yan. Bibilang ako ng 3. 3. Dalawa. luluhod ako. Lumuhod ako. Luhod. Luhod. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
Maharlika ng kapayapaan, anong nangyayari? Sa wakas, iniyukod mo ang iyong marangal na ulo. Hahaha. Pwede na bang pakawalan ng tao? Pakawalan mo. Kailan ko sinabing pakakawalan ko siya? Hoy, sinabi ko bang pakakawalan ko siya? Wala. Talagang wala. Akala mo, ang paghamak na dinanas ko kahapon ay mababayaran lang ng pagluhod mo? Masyado mong mababa ang tingin mo sa akin. Ganito, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kahapon, ininsulto mo kami lahat ng kapatid na narito kung mapasaya mo kaming lahat. Hahaha, iwan ko siyang buhay. Hahaha. Huwag. Nakikiusap ako sa'yo, patayin mo ako. Pero kung maghihimagsik ka man lang, sasaksakin ko siya. Titingnan ko kung gaano kalakas ang iyong determinasyon na iligtas siya. Maganda ang pangangatawan mo. Himagsikan ka. Huwag mo siyang hawakan. Bilisan mong lumaban. Gusto ko ito. Maganda ang pangangatawan mo. Mobay, hindi ka na nag-eehersisyo. Nung bata pa, mahilig siyang kumapit sa akin. Siya ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Mobay. Mobay. Maharlika ng kapayapaan. Hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Dahil ako ay maharlika ng kapayapaan, lalo kong hahanapin siya. Ipagtatanggol ko siya habang buhay. Ikaw kasing edad ng kapatid kong lalaki. Huwag kang masyadong seryoso. Ang mga kabataan ay dapat masigla. Siya ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Ciao. Run. Ate. Ciao. Run. Paumanhin. Maharlika ng kapayapaan. Ciao, Ran. Ciao, Ran. Wala nang kahinaan. Ambulansya, tulungan niyo siya. Nakikiusap ako, tulungan niyo siya. Tumawag kayo ng ambulansya. Kayo. Ate. Masakit. Huwag kang matakot. Ako ang magliligtas sa'yo. Ako ang magliligtas sa'yo. Masakit. Chauran, di ba bodyguard niya yon? Paano naging kapatid niya? Meron siyang tunay na kapatid na lalaki. Nawawala ng mahigit 10 taon. Hahaha. Kaya pala ayaw sumuko kahit mamatay, hanggang sa mamatay ayaw magtaksil sa kanyang amo, kapatid na lalaki pala. Nandito lang pala ang kapatid niya. Ngayon lang nagkakilala, bakit kaya? Bahala na kung bakit sa huli, dapat siyang mamatay. Sinong nag-utos na galitin niya tayo? Ciao, Ran. Chauran. Ciao, Ran. Chauran. Ciao, Ran. Ciao, Ran. Ciao, Ran. Ciao, Ran. Kuya, kung ganito na ang sitwasyon, hindi pa tayo nag-e-enjoy, ano pang hinihintay natin? Sige na. Dapat kayong mamatay. Kuya, ano yan kanina? Paano kung talagang malakas yung babae? Imposible. Siya, isang babae lang, anong magagawa niya?
Kusa siyang tumalon, wala kaming kinalaman dyan. Huwag mo kaming isisi. Ang kapatid mong lalaki ay namatay sa iyong mga bisig. Anong pakiramdam? Pero itong kapatid mo, ang tigas talaga ng buto mo. Pagkatapos ng isang iniksyon ng lason ng laman, nasira ang mga ugat niya. Nangingisay ang buong katawan sa sakit. Pinagtiisan niya, hindi siya umimik. Hindi man lang humingi ng awa. Kung sumunod ka lang kahapon, hindi mamamatay itong mahal mong kapatid. Kasalanan mo to dahil nagpakita ka ng tapang. Ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Ang kapatid mong lalaki ay namatay sa iyong mga bisig. Anong pakiramdam? Kasalanan mo to dahil nagpakita ka ng tapang. Ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Tama ka. Kahapon pa dapat kitang pinatay, kaya ngayon ang buhay ninyo ang kabayaran. Sinong tinatakot mo? Kung hindi nasira ang kapatid mo, sa kakayahan niya, baka nakaligtas pa kayo. Pero ngayon ikaw lang, kahit sino man sa amin dito, kayang-kayang pumatay sa'yo parang langgam lang. Ako na ang pupunit sa bibig ng putang inang to. Hindi. Imposible. Ngayon, oras na para magbayaran. Sugod, putang ina, sugod na kayong lahat. Mag-isa lang siya. Sino ang makakahuli sa kanya? 1,000,000 piso. Sige, Gino, siya, nakakatakot naman siya. Kailangan ba nating tawagan ang gobernador? Hindi pwede, wag mong ipaalam sa tatay ko. Kung malaman ng tatay ko, patay tayo, bilis, tawagan mo ang kuya mo. Baka mapigilan niya siya. Bilisan mo. Sige. Gaano pa katagal bago tayo makarating? 1 oras pa. Bilisan mo pa. Opo. Ginoo. Ying siya, saan ka pupunta? Ang galing talaga. Talagang hindi pangkaraniwan ang galing ng ganda ng Ginoong Chow. Bilisan mong hulihin siya. Kapag nahuli mo siya, iyon na siya. Dagdagan ko pa ng 10,000,000 piso. Ang galing mo, Ginoong Geng. Hindi na ako magpapakumbaba pa. Gusto mong mamatay? Ang bilis. Ying siya. Huwag mong babaan ang iyong lakas. Dahil lang babae siya. Bilisan mo. Gamitin mo na ang iyong pinakamalakas na technique. Babaan ang lakas. Ginamit ko na ang buong lakas ko. Ang babae na ito talagang hindi masukat ang lalim. Sino ka talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman. Gusto mong tumakas? Wala nang pagkakataon. Halimaw. Kuya, anong gagawin? Oo, siya yon. Siya ang nagplano para mahuli ang kapatid mo. Ang lason ng laman ay galing din sa kanya. Ikaw, gusto mong hanapin. Hanapin siya. Anong tinitignan mo? Ikaw, mamatay ka na. Ako ang naghihiganti para sa iyo. Ako, ang tatay ko ay gobernador. Anong gusto mong kabayaran? Ako, papayagan ko siyang ibigay lahat sa iyo. Kabayaran. Kung gayon, bayaran mo ng buhay mo. Hindi. Imposible. Baliw na babae. Ikaw, gusto mo ba kaming patayin? Ang pagpatay ay labag sa batas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papatayin ng mabilis. Ang hirap na dinanas ng kapatid ko. Pababayaran ko sa inyo ng 100 o 1,000 beses. Nasira ang kanyang mga ugat. Sumikip ang buong katawan niya sa sakit. Ninuya niya ang kanyang ngipin. Walang imik.
Tatay, tulungan mo ako. Ang tatay ko ay may utang na loob sa'yo. Hindi niya hahayaang patayin mo ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ngayon mo naalala ang iyong ninong? Sayang naman, ang tanging makakapagligtas sa iyo ay pinatay mo. Ngayon, mamatay ka na. Tatay, tulungan mo ako. Tigilan mo yan. Tigil. Kuya, bakit ngayon ka lang dumating? Kung medyo nahuli ka pa, patay na kami kuya. Kuya, nababaliw na si Chow niyan. Sarili niyang kapatid yon. Siya ang tumalon mula sa itaas. Gago ka. Lumuhod ka. Kuya. Si Nian yon, kapatid na hinanap niya ng ilang taon. Kayong mga, gusto niyo ba siyang ipahamak? Nian, kasalanan ko bilang panganay pero hindi na mabubuhay ang patay. Kailangan nating maging praktikal. Ano ang gusto mong mangyari? Handang ibigay ko ang 1% ng shares bilang kompensasyon sa'yo. Sa tingin mo ba ang buhay ng kapatid ko ay katumbas ng 1%? O ang buhay ng kapatid mo at kapatid mong babae ang katumbas ng 1%? 5%. 10%, yan na ang pinakamataas. Ito na ang pinakamalaking pagpapakita ko ng sinseridad. Hindi naman tayo dapat maging masyadong materialistiko. Sabi nila, ang aking ninong ay isang taong may malasakit at prinsipyo. Paano naging ganito ang kanyang 2 anak? Meron palang magaling na kuya sa likod nila. Ikaw ang nagtulak sa kanila noon para mag-agawan sa mana, di ba? Kuya, huwag mo nang patulan ang mga sinasabi niya. Patayin mo na siya. Chow Nian, huwag mong kalimutan, ang pamilyang Marcelo ay may utang na loob sa'yo. Kapag ginawan mo sila ng masama, kalaban mo na ang buong pamilyang Marcelo. Ang may utang na loob lang sa akin ay ang aking ninong. Ngayon, ako ang lilinisin ko ang pamilya para sa kanya. Chow Nian, sinabi ko na ang lahat ng magagandang salita. Kung ganyan ang matigas mong desisyon na kalabanin ang aming pamilyang Marcelo, huwag mong sisihin kung wala ng awa. Gawin na. Bilisan mo, patay ng babaeng baliw na ito. Tigil. Tigil, tumigil kayong lahat. Gobernador, Ano pong ginagawa ninyo rito? napakabuti po na kayo ang humawak nito. Tatay, bakit po kayo nandito? Tatay, wala po akong kinalaman sa mga ito. Kapatid po niya yon. Siya lang ang tumalon mula sa itaas. Binigyan lang namin siya ng kaunting parusa. Bigla na lang siyang nawalan ng ulirat at gustong-gusto na kaming patayin. Ano, kayong... Pinatay ninyo ang kapatid niya. Hindi. Kusapong tumalon ang kapatid niya. Wala kaming kinalaman doon. Oo, ako po ang sasaksi sa pangyayaring ito. Opo. Diyos ko po. Bakit ka nagkaganito, anak ko? Alam mo ba ang laki ng problema na ginawa mo? Tatay, sinampal mo ako para lang sa kapatid ng ampon. Kung namatay, di namatay. Gusto mo bang bayaran ko ito ng buhay ko? Anak mo naman ako. Gobernador, hindi na po dapat makialam. Usapang pamilya lang ito ng mga Marcelo. Hayaan na lang pong lutasin ito ng mga Marcelo sa kanilang sarili. Sige. Sige na. Tigil. Sinong may lakas ng loob? Veronica Santiago ng Salamin Bureau. Bakit siya naparito? Huli na ang pagdating ko para tumulong. Patawarin po ang Maharlika ng Kapayapaan. Maharlika ng Kapayapaan. Maharlika ng Kapayapaan. Siya. Paano siya naging Maharlika ng Kapayapaan? Hindi ko natuturuan ng tama ang anak ko. Kasalanan ko ay nararapat sa kamatayan. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Maharlika ng kapayapaan. Talagang maharlika ng kapayapaan. Wala na. Ito talaga. Siya, talagang hindi siya magpapatawad sa amin. Sumasaludo sa Maharlika ng Kapayapaan. Sumasaludo sa Maharlika ng Kapayapaan. Nako. Talagang hindi niya tayo palalampasin ngayon. Veronica Santiago. Nawala si Mobay. Ano? Mobay?
Siya ang nawawala kong kapatid na lalaki sa loob ng maraming taon. Sila. Ang may gawa nito. Hindi. Niyan, ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang maharlika ng kapayapaan. Kung ipinakilala mo ang iyong sarili ng mas maaga, hindi sana nila ito ginawa. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali. Oo. Pagkakamali lang talaga ito. Kung ipinakilala ka agad ng maharlika ang iyong sarili, hindi kami magkakalakas loob na magpakita ng kawalang galang. Kahit na ikaw nga ang maharlika ng kapayapaan, kailangan mo pa ring lumuhod sa harap ko, Junjun Sandoval, at humingi ng tawad. Ikaw ang nagsabi niya, di ba? Veronica Santiago. Ayon sa batas ng Daksha, ang pagdukot at pagpatay sa malapit na kamag-anak ng isang maharlika at ang pagbabalangkas ng kasinungalingan at pag-atake sa maharlika mismo, ano ang parusa? Ayon sa batas ng Daksha, ang hatol ay bitay sa pamamagitan ng pagbibitin. Bibitayin. Tay, sagipin mo ako. Ako ang iyong nag-iisang anak, gobernador ka. Alam kong nagkamali ako. Maharlika ng kapayapaan. Nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ayaw kong mamatay. Hindi mo naman talaga alam na nagkamali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Maharlika. Junjun Sandoval ang suwail na anak. Marami at mabibigat ang kanyang mga kasalanan. Nakikiusap ako sa inyo, Maharlika. Pahintulutan ninyo ang inyong lingkod na personal na magbantay sa pagbitay upang mapanatili ang paggalang sa batas ng Estado. Tatay, anak mo ako. Gusto mo bang masaksihan mong mamatay ako, tatay? Siya ang may gawa. Si Junjun Sandoval ang may gawa. Kahit may kasalanan kami ng kuya ko, pero siya ang utak. Nakikiusap ako, patawarin niyo kami. Hindi dapat kamatayan ang parusa sa amin. Hindi dapat kamatayan. Patawarin niyo kami. Ayos kayo ha. Gusto niyo palang ipasa lahat ng kasalanan sa akin. Panaginip lang yan. Mamamatay tayong lahat, walang makakatakas. Hindi, nagsisinungaling ka. May mga pagkakamaling hindi na maitatama. Tingnan natin kung papayag ang batas. Dalhin niyo sila. Itay, tulungan mo ako. Napilitan lang kami, napilitan. Kuya, tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako, Itay. Tulungan mo ang tatay ko. Tatay, tulungan mo ako, tatay. Chow niyan, hindi kita patatawarin. Kahit maging multo ako, hahabulin kita. Tungkol naman sa Marcelo family, Mahal na Maharlika, kahit wala tayong dugong magkadugo, pero pareho tayong pinalaki ng ating ama. Nagkamali silang dalawa, dapat silang parusahan. Pero ang Marcelo family, mula noon hanggang ngayon, hindi talaga madali para kay ama. Hindi mo pwedeng panoorin lang. Ang ibig mong sabihin, na isaalang-alang ko ang amang tumayong ama sa akin. At protektahan ang negosyo ng Marcelo family? Oo. huwag kang magpakapal. Akala mo ba kung bakit umunlad ang Marcelo family at naging isa sa mga kilalang pamilya sa gitnang lalawigan? Sino ba ang dahilan? Kung bakit umunlad ang Marcelo family, isang dahilan ay dahil talaga sa mga tao ng pagsusumikap ni Ginoong Marcelo. Pero ang totoo, dahil sa maharlika ng kapayapaan, ang negosyo ng Marcelo family ay nakalusot ng walang problema sa gitnang lalawigan, naging maayos ang lahat at nakikinabang lang kayo. Walang utang na loob. Napakawalang hiya na nito. Kayo na magkakapatid, sinipsip ninyo ang lahat ng dugo't pawis ni Ginoong Marcelo. Ngayon, pinatay ninyo ang tunay na kapatid ng maharlika ng kapayapaan. At ngayon, nangangarap pa kayong magpakasasa sa kayamanan?
Kumpiskahin ang ari-arian ng Marcelo family. Pagkumpiska sa pamilya Marcelo. Lahat ng kasangkot sa pangyayaring ito ipadala sa harap ng hangganan. Bawal bumalik ng walang pahintulot. Kung hindi ako nag-isip ng masama noong una, kung naging mabuting anak ako at nagturo ng mabuti sa mga kapatid, ang maharlika ng kapayapaan ang magiging sandigan ko, hindi rin sana. Wala na. Huli na ang lahat. Paumanhin, maharlika ng kapayapaan. Joran, wala nang kahinaan. Koran, ate ang gumanti para sa'yo. Tatay, nakita mo ba si Chowran? Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Nandito lang siya sa tabi ko. Bakit hindi ko siya nakilala? Mobay, medyo nangangalawang ka na. Maharlika ng kapayapaan. Hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Hoy, kasing edad ka ng kapatid kong lalaki, huwag kang masyadong seryoso. Maganda ang katawan mo ah. Huwag mo siyang hawakan. Sige, lumaban ka na. Ate, masakit. Huwag kang matakot. Sasagipin ka ng ate mo. Sasagipin ka ng ate mo. Masakit. Chowran, isa kang tanga. Matigas ang ulo mo mula pa nung bata ka. Bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Kahit konting pahiwatig lang ang ibigay mo sa akin. Ang tagal ninyong hindi nakita. Marami sigurong kwentuhan. Parang ako bigla kong hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ang susunod kung saan dapat pumunta. Panginoon. Panginoon. Alapaap City. Sige, naintindihan ko. Ang Alapaap City ay nasa hangganan at katabi ng Hilagang Ilang. Kamakailan, madalas may nagre-report ng mga nawawala. Pinaghihinalaang ito ay organisasyong dark web ng Hilagang Ilang. Ang itim na bituin ang gumugulo. Itim na bituin. Sa Hilagang Ilang, may isang misteryosong organisasyon na itim na bituin. Ayon sa alamat, may isang binatang may heart-shaped birthmark sa kaliwang balikat. Maaari kitang tulungan na imbestigahan ito. Ang organisasyong ito at ang pakikipagsabuatan ng mga opisyal at negosyante sa Hilagang Ilang na ginawang magulo ang buong Hilagang Ilang. Kung sila ay nasa loob lamang ng Hilagang Ilang, hindi natin ito pakialaman. Ngunit ngayon, ito ay nanganganib na ang ating mga mamamayan ng Daxia. Na kayang gumulo sa Alapaap City ng Daxia.
Sa Alapap City, tiyak na may sumusuporta sa kanila. Ang ibig ninyong sabihin ay sa mga opisyal sa Alapaap City may proteksyon sila. Hula ko lang ito. Kaya sumama ka sa akin sa Alapap City para mag-imbestiga. Ikaw ang nasa liwanag, ako ang nasa dilim. Ngunit kayo ay naiintindihan. Bakit ikaw ang kumuha nito sa akin? Inagaw mo tong damit. Nagbayad ka na ba? Magbabayad na sana ako. P. Mahigpit ang tuwal ko yun. Mahirap din makuha ang paninda. Sir, kailangan munang bayaran ang lahat ng ito bago mabuksan. Oy, Puta. Pinapahalagahan ka namin kung kinain namin yan. buksan mo ang cash register. Ha? Sinabi ko, buksan mo ang cash register. Bilisan mo, buksan mo. Ito lang. Mobile payment na ang gamit ng mga tao ngayon, kaya kaunti lang ang cash. Puta ka. Huwag kang bastos. Natatakot na ang magandang ito. Ano ba yung kabastusan mo? Tara na. Kung kulang ang pera, tao naman ang pandadagdag. Hoy, ang ganda-ganda mo pala. Ganito. Sumama ka sa Kin. Mas malaki ang kikitain mo kaysa dito sa sira-sirang tindahang ito. Halika, tignan ko. Pak, bilisan mo, puta. Hahuwag. Hoy, Subukan mo. Hoy. Pag hindi ka sumunod, paparusahan ka. Huwag pakiusap. Parusa. Bayaran. Parusa. Magbayad? Sukli. Hoy. Sige na, sige. Wala akong sukli. Ako na ang kukuha. Hoy. putang ina mo. Putang ina mo. Puta, sabay-sabay tayo. Patayin natin siya. Hello? Nandito kami sa Alapaap 32nd Street Convenience Store. Nakaranas ng pagnanakaw na may kutsilyo. Mangyaring magpadala ng tulong kaagad. Napakalala ng krimen dito sa Alapaap City. Ang mga opisyal na tamad at walang silbi, ano ba ang ginagawa nila? Salamat po. Salamat. Ang pagpunta natin dito sa Alapaap City ay para magsiyasat. Ingatan nating huwag ipakilala ang ating tunay na pagkatao. Tumabi ka!
Veronica Santiago, kumusta na dyan? Si Susyo, ang hepe ng kagawaran ng pampublikong seguridad ng Alapaap City. Bukas imbitado niya ako para mag-inspeksyon. Wala pa namang nahuhuli sa akin. Sige. Magandang gabi po. Ako po ang inyong hinirang na designated driver. Miss? Ang swerte naman, ako si Mariel Roxas, yung nasa convenience store kahapon. Sakto, nakuha ko yung booking mo para sa designated driver. Ang lawak pala ng mga trabaho mo, ah. Kailangan kumayod para mabuhay, di ba? Pag alis mo po kahapon, sa convenience store namin, dumating agad ang mga pulis. Dinakip nila lahat ng mga salbahe. Kung hindi dahil sa pagtulong mo, baka etong buhay ko naubos na doon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman yun. Pero bakit ganon kagulo dito sa Alapaap City? May mga nagnanakaw pa sa mismong sentro? Nakakapagtaka nga, dati napaka-peaceful ng Alapaap City. Simula lang nitong nakalipas na 2 taon, maraming bagong mukha ang lumitaw sa mga kalye. Ngayon, paggabi na, takot nang lumabas mag-isa ang mga tao. May bali-balita, madalas daw may mga nawawala, lalo na yung mga babaeng kabataan. 2 taon na pala. 2 taon, medyo sobrang pagkakataon ito. Mukhang may kinalaman ito sa bagong upong opisyal. Kailangang imbestigahang mabuti. Unang beses mo ba dito sa Alapaap City, miss? Huwag kang mag-alala, ligtas naman dito sa araw. O sasabihin ko sa'yo, ang pinakasikat sa Alapaap City ay ang Kanlurang Burol Hot Spring. Sakto ang panahon ngayon para pumunta. May mga tunay na pagkain din mula sa Alapaap City. Magkano ba? I-transfer ko na lang sa'yo. Huwag na, iniligtas mo ako kahapon. Hindi ako sisingil. Mariel Roxas, ikaw nga talaga. Ano? Pagkatapos mong hiwalayan si Kuya Ming, naging driver ka na lang? Huwag mo na siyang pansinin, Chingking. Baka mahawa ka sa kanyang kahirapan. Ako ang hamak? Suching, ano ba talaga ang nakita mo sa kanya? Ganitong klasing tao, umiiyak ka nang dahil sa kanya sa gabi, nag-aalinlangan pa siya kung manonood ng lokal o hapon koreano. Ikaw? Dahil ikaw naman ay kaibigan ko pa rin, bibigyan kita ng payo. Kapag naramdaman mong umuusbong ang laman dahil sa pag-ibig, magpatingin ka agad sa doktor. Baka may kulugo ka na. Ikaw? At saka, hindi ako driver. Nakikita mo ba ang kotse na ito? Akin ito. Dahil matalik ka naming magkaibigan, payo ko sa'yo, kapag naramdaman mong minamahal ka at biglang sumasakit o may tumutubo, magpatingin ka agad sa doktor. Baka kondiloma yan. Ikaw! At saka hindi ako driver para hatid sundo. Nakikita mo ba ang kotse na ito? Sa akin ito. Kotse mo? Mariel Roxas, para lang magyabang, kaya mong magsinungaling. Ang kotse na to, wala man lang sa 2 milyon? Ang mahal naman. Nako, nahuli ang bluff ko. Mariel, kung ganyan na pala kaganda ang buhay mo ngayon, sakto. May pagtitipon kami ng mga kaklase bukas. Dito lang sa tabi, dare ka bang sumama? Wala akong oras. Wala bang oras? Or takot ka lang? O baka naman, masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili mo para isipin pa kaming lahat? Mariel Roxas, hindi kaya natatakot ka lang na mabuking ang kasinungalingan mo? Pero, mas mabuti kung pumunta ka. Ang tatay ko kasi, hepe ng pulisya ng Alapaap City. Maraming gustong makisama sa kanya, sobra. Kung magpapakita ka ng konting pakikisama, baka sakali maipasok pa kita sa magandang trabaho. Hepeng pulisya. Sakto, pwede itong pagkakataon. Ako! Boss Mariel, yung bukas hapon naman ng meeting mo, may oras ka para sa reunion. Bukas sa private room 888, hintayin kita. Miss, gusto ko lang silang lokohin para mapahiya. Pero ngayon talagang mabubuking na ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Chingking, narinig kong magpapakasal na kayo sa Bali. Ang saya naman. Oo nga, nag-book kami ng presidential suite sa Senhe Hotel. Pagdating ng panahon, may private plane na maghahatid sundo. Dapat talaga kayong dumalo. Nako, 7-star ang Senhe ah.
Ang mahal siguro niyan. Hindi mo alam, si Uncle Sue ngayon ay ang hepe ng Public Security Bureau ng Alapaap City. Sa buong Alapaap City, sino ang hindi magbibigay galang sa kanya? Isang maliit na hepe lang, napakaluho naman. Ang lalim pala ng tubig sa Alapaap City. Hindi ba't si Miss Lynn? Narinig kong napakasikat mo na ngayon. Sa'yo ba yung Porsche sa labas? Oo, sa akin. Mahigit 1 milyon yon. Ang galing mo talaga. Sino ito? Ako po ang assistant ni President Lin, si Chow Nian. Wow, Xiaoyu, may assistant ka na. Ang galing mo naman. Tara, tagay tayo para sa may-ari ng Porsche. Ang galing magpanggap. Ano bang malaking proyekto ni President Lin? Ako, ang trabaho ko ay Si President Lin ang kasalukuyang General Manager ng Shanglin Group, pangunahing responsable sa pagpapaunlad ng New Technology Industrial Park. grabe naman ang pagmamayabang. Hintayin natin ang magiging resulta. Shanglin Group. Swak na swak. Tatanggapin ng tatay ko mamaya si Jengard Veronica Santiago ng Salamin Bureau. Nasa kabilang private room lang. Malapit na malapit siya kay Ji Zhang ng Shanglin Group. Gusto mo ba na tawagin ko siya para kilalanin ka? Ching-ching. Abala na abala si Jilin. Baka nga si Jijang ang naguulat sa kanya. Nagpanggap lang ako para sa'yo, seryoso ka pa. Nakakita na ako ng walang hiya, pero di pa ng ganyan kalala. Paano nyo nasabi yan kay Xiaoyu? Bihira lang siyang makapunta. Huwag mo silang pansinin. Xiaoyu, dito ka sa tabi ko. Mariel Roxas, nagsisinungaling ka ba talaga? Ang kapal talaga ng mukha mo. Buti na lang darating ang tatay ni Suching para ibunyag ang katotohanan sa kanya. Para lang magmukhang may kaya, nag-hire pa ng artista. Ang talent fee niyan, ilang araw na trabaho kaya ang katumbas. Mariel, pasensya na kanina ha. Hindi ka ba nasaktan? Pero kapal naman ng mukha mo, hindi masakit yon, di ba? Gusto mong mamatay? Hinampas mo ako? Ay naku, binigyan ka ng respeto, ayaw mo ba? Mariel Roxas, tingnan mo ang mga kasama mo. Anong klaseng mga tao ba yan? Nangahas kang manapak. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Hinampas mo ako? Ano ngayon kung hinampas kita? May gusto pa bang masapok? Maritama na yan? Ano yung nangyari? Itay, dumating ka na rin. Sila nga. Eto si Mariel Roxas, nagpapanggap bilang chairman ng Shanglin Group. Yung nasa likod niya, bodyguard niya, nagtutulungan silang dalawa para apihin kami. Director Sue, ako ang sasaksi. Sila ang unang nanapak, ang lalakas ng loob. Mariel Roxas, huwag kang magyabang. Narito na si Director Sue. Tingnan natin kung paano ka maghahari-harian. Nauunawaan ko na ang mga kabataan ay mahilig sa karangyaan. Pwede kong intindihin yan. Pero ang manapak sa anak ko at magpanggap bilang negosyante, krimen na yan. Tito Su, ipaglaban niyo po kami. Binibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, lumuhod kayo, magmakaawa kayo sa kanila hanggang sa humupa ang galit nila. Pangalawa, dadalhin ko kayo sa tanggapan ng kapulisan sa kasong pananabog at pananakit para magkape. Pagdating doon, marami kayong oras para pag-isipang mabuti ang lahat. Itay, anong pinagsasabi mo sa dalawang langgam na to? Dito sa Alapaap City, kailangan lang naming kumurit para mawala sila. Director Su, ang lakas ng impluensya nyo.
Hindi man lang inusisa ang dahilan, hindi man lang pinag-aralan ang katotohanan. Ang salita ng anak mo ang katotohanan, ang salita mo ang batas. Ganito ba ang pamunuan ng Alapaap City sa mga mamamayan? Ano ka ba? May karapatan ka bang magsalita sa kin ng ganyan? Dito sa Alapaap City, ako ang hari. Hulihin sila! Tigilan nyo. Tumigil ka! Ginang Veronica Santiago, bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Maliit na pagkakamali lang po ito. May ilang pasaway na ordinaryong tao po. Nakagulo po sa inyo. Ako na po ang bahala. Matatapos na po ito kaagad. Veronica Santiago, si Ginang Veronica Santiago ng Salamin Bureau. Tiwalang tauhan po iyan ng maharlika ng kapayapaan. Narito na si Ginang Veronica Santiago. Tingnan ko lang kung matapang pa kayo. Dapat kang magpasalamat na hindi mo siya talaga nasaktan. Kung hindi, Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Huwag kang magpakapal. Ginang Veronica Santiago, ano pong ginagawa ninyo? Nakagulo kayo sa binibini. Kahit 10 ulo mo, hindi sasapat yan. Veronica Santiago ng Salamin Bureau nagpupugay kay Binibining Lin. Hindi ko alam na dumarating kayo, Binibining Lin. Pasensya na po at hindi kayo nasalubong. Ako, Hindi ko alam na dumating na pala si Miss Lin. Pasensya na at hindi ako nakalabas para salubungin kayo. Islin, paano posible yon? Tito, sino ba talaga siya? Kahit si Veronica Santiago ay nagbigay galang sa kanya. Paano nangyari yon? Ako pa ang nakipaghiwalay sa kanya. Sino ba talaga si Miss Lin? Imposible. Siya ay isang ulila na walang magulang. Paano siya maging... Tumahimik ka. Miss Lin, kasalanan ko lahat. Bulag ako. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Nasaktan ko kayo. Pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Patawarin niyo na kami ngayon. Director Su, sino ba ang nagsabi na siya ang hari ng Alapaap City? Ngayon sa harap ng mataas na opisyal, ganito ang itsura mo. Oh, ganito ba ang nangyari? Mukhang magaling si Director Su. Kung gayon, ako sa pagbisita ko sa Alapaap City, sisimulan ko sa pag-imbestiga kay Director Su. Miss Lin, hayaan niyo na lang si Veronica Santiago ang bahala sa susunod. Mariel, may sasabihin ako sa'yo. may personal akong aayusin. Saglit lang, pasensya na sa inyong dalawa. Hintayin niyo ako ng 2 minuto. Talagang may pagmamahal pa rin siya sa akin sa puso niya. Mariel, sa totoo lang, sa'yo pa rin. Mariel Roxas, huwag kang magmalabit! Kayo dalawa? Isang matalik kong kaibigan. Isang nobyo ko. Ito ang kapalit. Sa inyong pagtataksil at pagiging walang utang na loob at pagsipa sa taong nasa hukay. Mariel, kahit papaano tayo. Sa harap ng napakaraming kaklase, Bigyan mo naman ako ng muka. Nang lokohin mo ako noon, binigyan mo ba ako ng muka? Pwe, gago ka. Umalis na tayo. Wala na. Wala na talaga. Ang galing mo. Napakarespeto ni Veronica Santiago. Tinatawag pa ako niyang Miss Lin. Binibining mandirigma. Ikaw ba ang nakapagligtas sa emperador? Napakamakapangyarihan. Ang Diyos Dragon na hindi nakikita ang huli. Maharlika ng kapayapaan, di ba?
lihim. Ikaw talaga. Diyos ko, tunay na maharlika ng kapayapaan. Naging driver ko kayo. Ako, binibining mandirigma. Pasensya sa mga nakaraan kong pagkakamali. Pakiusap. Xiaoyu, huwag ganito. Ako ay isang ordinaryong tao. Tandaan, ito ay lihim nating dalawa. Naiintindihan ko, nagtatago para mag-imbestiga, di ba? Parang sa mga drama sa TV. Ang anak ng hepe ng Departamento ng Kapayapaan ay nagmamalaki dahil sa kapangyarihan. Ang Alapaap City, sa ibabaw ay maunlad. Ang tubig sa loob ay mas malalim kaysa sa inaasahan natin. Mas madumi. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Gagawin kong muli ang Alapaap City na masaya. Lahat ng masasamang tao ay magbabayad. Scarface Chang, Ano ka ba? 1 milyon. Gawing nawawala. Ang babae sa litrato. Matagal na nating kakilala. Pero 1 milyon? Para lang sa isang simpleng sales girl? Walang daya, di ba? Siya ay isang ulila na walang ama o ina. Walang anumang background. Tandaan, huwag mag-iwan ng anumang bakas. Dito ka, binibini. Maganda, nakita na naman tayo. Ikaw, Hindi ba't nahuli ka? Paano ka nakalabas ng ganito kabilis? Hindi mo inaasahang makakalabas ako, di ba? May nagbayad ng 1 milyon para mawala ka. Ikaw kasi, bakit kailangan sa amin ka mapunta? Mamamatay ka rin naman. Mas mabuti pang magpakasaya muna kami sa'yo. Para hindi masayang ang buhay mo. Bitawan mo ako! Alam mo ba kung sino ang kaibigan ko? Si Maharlika ng Kapayapaan. Ang kasalukuyang Maharlika ng Kapayapaan. Kapag nalaman niyang hinuli ninyo ako, hindi niya kayo palalampasin. Oh? Maharlika ng Kapayapaan? Kaibigan mo? Ang laki naman ng pinagsasabi mo. Bakit hindi mo sabihin na ang emperador ang tatay mo? Tama. kung kaibigan mo ang Maharlika ng Kapayapaan, bakit nagtatrabaho ka sa convenience store at nakasama mo kami? Maharlika ng Kapayapaan? Sasabihin ko sa'yo, kahit nandito ngayon ang Maharlika ng Kapayapaan, hindi kanya maliligtas. Kapag nagsawa na kami sa'yo, ibenta natin siya sa itim na bituin. Pupulbusin natin siya. Sino kaya ang makakakilala sa'yo? Sino bang makakakilala sa'yo? Kuya Chiang, huwag mo siyang galawin. Buwisit, kailan ka pa naging mabait sa babae? Kung itong babae na to ay nasa itim na bituin, baka makapalit pa ng 1 milyon. Ngayon, nasira mo na, wala nang halaga. Swerteng-swerte ka. Pagdating natin sa pupuntahan, magdusa ka. Anong lugar ito? Anong gagawin nila sa atin? Pintuan lang ng impyerno. Kapag pumasok na sa itim na bituin, hindi na tayo makakalabas. Itim na bituin. Isang lugar na kumakain ng tao. Nagbebenta ng tao, organo. Mga opisyal sa Alapaap City ay nakikipagsabwatan sa hilagang ilang. Walang sasaklolo sa atin. Tapos na ang buhay natin. Binibini, nasan ka na? Sagipin mo ako. Halika kuya, Hoy.
Sige. Halika, bilis. Halika kuya, ipapakita ko sa'yo. Ikaw na naman, noong nakaraan hinampas mo ako, hindi pa kita pinapatawad. Ngayon, ikaw mismo ang naghatid sa sarili mo. Bruha, wala dito ang taong hinahanap mo. Umalis ka. Sino ka ba talaga? Para sa isang maliit na tindero, ganun ba kalaki para sa'yo? Alam mo ba kung sino ang kaibigan ko? Si Maharlika ng Kapayapaan. Ang kasalukuyang Maharlika ng Kapayapaan. Talaga bang tulad ng sinabi ng babaeng iyon, Maharlika ng Kapayapaan? Huling tanong ko na ito sa'yo. Nasaan si Mariel Roxas? Hindi ko alam kung kaya mo patayin mo ako. Sino ang humawak sa mga tao ko? Sino ba ang may bayag na gumalaw ng tao ko? Sa teritoryo ko pa mismo gagalawin ang tao ko? Gusto mo na bang mamatay? Magaling ka sa suntukan, no? Gusto kong makita kung ilan ang kaya mong kalabanin. Changzi, huwag kang matakot. Ako ang bahala para sa'yo. Boss, hindi basta-basta yung babae. Anong kinakatakot mo? Teritoryo ko to, ah. Nandyan lang sa labas ang buong public order team. Kapag binigyan ko lang ng utos, Kailan naging pribadong hukbo mo ang public order team? sa maliit na teritoryong ito ng Alapaap City, ako ang batas. Ginalaw mo ang tao ko, kaya dapat kang magbayad. Ngayon, dahil sa kasong pananakit, arestado ka na. Mas malaki pa ba ang batas mo kaysa sa batas ng dakilang siya? Veronica Santiago, bakit po kayo narito? Hinuhuli po namin itong napakabagsik na kriminal. Maharlika, ayos ka lang ba? Maharlika ng Kapayapaan. Totoo ang lahat ng sinabi ni Mariel Roxas. Putang ina, Suching. Putang ina mong babaeng hamak. Kaibigan pa naman ng Maharlika ng Kapayapaan ang ginulo ko. Patay na ako. Patay na tayong lahat. Maari mo na bang sabihin ngayon? Sasabihin ko ang lahat. Si Biao Ge ang may utos. Hindi. Mga tauhan ni Joe Biao. Isasakay siya sa barko, papunta sa itim na bituin. Yun yung lugar sa hangganan na walang nagpapatupad ng batas. Oo nga pala. Ito pa. Ito ang pass papunta sa itim na bituin. Ito ang kailangan para makapasok sa itim na bituin. Si Suching ang nagutos na dakpin si Mariel Roxas. Maharlika, kahabagan po. Maharlika. Itim na bituin. Mabuti. Mga bagong alitan at lumang galit. Panahon na para pagbayarin silang lahat. Veronica, sa'yo na ang lugar na ito. Opo, Maharlika. Hoy mga boss, tingnan ninyo ito. Mga dekalidad ang mga ito. Kumpleto ang check-up, ligtas na ligtas. Hoy, Boss Roberto, ano ang gusto mo? Yung huli, ayos na ayos. 20 taon pa lang, ganyan ang malulusog. Nitong mga nakaraang araw, bumaba na ang lakas ko. Balita ko may bagong dating na supply. Napakaganda ng kalidad. Panahon na para mag-upgrade. Hayop. Mga hayop na nakadamit ng tao. Roberto Ignacio. Numero 36. Dalhin sa Suite 8. Si Roberto Ignacio pala, mukhang mabait at disente sa labas, pero ganito pala sa totoo. Mga maginoong bisita, ito ang listahan ng mga produkto ngayon. Pakitingnan po kung may espesyal na kailangan kayo, kaya po namin gawin. May bago ba kayong iba?
Ano ang gusto ninyo? Iyon ang ibibigay namin. Kahit wala sa listahan basta kayang bayaran, makukuha namin para sa inyo. Interesante. Binibini, hindi ko siya kilala. Unang beses mo ba dito? Ako si Li Yuansheng. Nagtatrabaho ako sa Resource Management Bureau. Kayo po ba ay... Director Lee, isang karangalan. Pero kung sasabihin ko ang tunay kong pagkatao, baka hindi ninyo matanggap. Naiintindihan ko. Pasensya na, medyo naging pabigla ako. Nakita ko lang kasi na napakadalisay ng inyong aura. Tiyak galing kayo sa Imperial Capital, di ba? Galing sa Imperial Capital at may ganyang kamaharlikang aura. Malamang, isa kayong dalagang mula sa isang kilalang angkan. Maari mong sabihin yon. Napakabuti. Maaari bang makahingi ng inyong contact details? VIP ako dito. Kung may kailangan kayo, hanapin ninyo ako. Kilalang kilala ko ang lugar na ito. Narinig ko na si Veronica Santiago, ang pinagkakatiwalaan ni Maharlika ng Kapayapaan, ay pumunta sa Alapaap City para mag-inspection. Ang lugar na ito, baka may nakapasok na inspektor o kung ano paman. Huwag kayong mag-alala, parang kuta ang islang ito. Kahit ang seguridad ay pinakamahusay. Kung may gustong mamatay na pumasok dito, hindi namin siya hahayaang mabuhay na lumabas. Pagkat dito sa lugar na ito, may sasalo kahit na bumagsak ang langit. Ang lakas ng loob ni Li Yuansheng. Mukhang may mas malaking isda pa rito. Pupunta muna ako sa banyo. Yung tao, parang pamilyar ang mukha niya. Dapat patayin ang lahat ng mga baliw na to. Ang kapal mo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Lumabas ka. Yung tao na yon parang pamilyar. Ang amo ko hindi interesado sa huling batch ng kalakal. Meron ba kayong mas bata pa? Mga 20 taong gulang. Sariwa, ipakita mo sa akin ang pinagkukunan. Naiintindihan ko. Sumunod po kayo sa akin. Boss, kumpirmado na ang target. Talagang napakaganda. Nakaposisyon na ang action team. I-block ang lahat ng mga exit. Hintayin ang utos ni Lord Ho. Ang alerto mo naman. Hindi ako ang inyong biktima. Kahit sino ka pa man, kung napansin ka ng amo, ikaw na ang... Huwag kang lumaban. Baka masira ang biktima ng amo at ako naman ang maparusahan. Lalaban ako. Aray. Sayang naman. Itim na bituin. Ang biktimang ayaw sumunod, dalawa lang ang kapalaran. Pupugay-pugayin at ipamimigay. O itatapon sa arena ng gladiator para paglibangan at pagtayaan ng mga VIP. Hanggang sa maubos ang huling patak ng dugo. Ganyan kayong magwalang bahala sa buhay? Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan? Kaparusahan?
Ginang Chow, napaka-konserbatibo naman ang sinasabi ninyo. Ang mundo sa totoo lang ay tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa. Sila ang nagbibigay ng mga materyales para mabuhay. At ang mga makapangyarihan naman, gamit ang kanilang kapangyarihan at yaman, ay nagpapakinabang sa mga materyal na ito. Ang isang walang kwentang katawan, kapalit ng 10 taon na karagdagang buhay para sa isang makapangyarihang tao na makakaapekto sa mundo, upang mapabilis ang pag-unlad ng lipunan. Hindi ba ito ang pinakamahabaging kabutihan? Magaling kang gumalaw. Talagang minamali ko ang kakayahan mo. Hindi lang yan ang minamali mo. Ikaw Ano ba talaga ang identidad mo? ang taong magwawakas sa inyo. Umalis ka na. Sino ang kanyang kamukha? Maharlika ng kapayapaan. Halika na, tagay tayo. Naku, wala na. Maharlika ng kapayapaan. Kaibigan, kumalma ka. Ano ang ikinagugulo mo? Baka nandito ang maharlika ng kapayapaan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano pwedeng nandito ang maharlika ng kapayapaan? Sa tingin ko'y lasing at libog na libog ang pangalawang tagapangulo diyang kaya nagkaka-hallucination. Hindi ako baliw. Noong autumn ceremony noong nakaraang taon, nakaupo ako sa pinakahuling hanay ng mga opisyal. Tiningnan ko siya ng palihim. Talagang hindi ako nagkakamali. Siyempre siya yon. Kaya pala pamilyar na pamilyar ang itsura niya. Ano na ang gagawin natin? Nakita na nga tayong lahat niya. Wala na tayong magagawa para magkaila pa sa hinaharap. Tumahimik kayong lahat. Ano ba ang kinakabahan ninyo? Tama, siya nga ang maharlika ng kapayapaan. Pero dahil pumasok siya rito, hindi na siya makakalabas ng buhay. Nag-iisa siyang pumunta. Ibig sabihin, hindi pa alam ng palasyo. Ibig sabihin, hindi pa dumarating ang hukbo ng Salamin Bureau. Patayin natin siya. May pagkakataon pa tayo. Maharlika ng kapayapaan yan. Paano kung mabigo tayo? Walang paano kung. Isipin mo ang mga ginawa natin. Alin sa mga yon ang hindi krimeng pampatay? Kung makalabas siya, lahat tayo pugutan ng ulo. Huhukayin pa ang libingan ng ating mga ninuno. Kaya patayin siya ang tanging pag-asa natin. Tama. Ano ba ang maharlika ng kapayapaan? Ang malakas na ahas ay hindi kayang talunin ng ahas na taga rito. Ngayong araw papatayin ko ang tunay na dragon na ito. Ideklara ang pinakamataas na alerto. I-lockdown ang buong isla. Ipasa ang utos. Ang babaeng ito, ano man ang gawin, patayin siya ng walang awa. Ang makakuha ng kanyang ulo, gagantimpalaan ng 10 milyong piso. Gagawin kong mayaman ang 3 henerasyon niya. Sino ang may gustong kumilos sa akin? Pagbebenta ng tao, pagpatay sa mga mamamayan, ang yaman ninyo ay gawa sa dugot laman ng iba. Sa ilalim ng malinaw na langit ng dakilang Siya sa harap ng mga batas, ano ba talaga ang tingin ninyo? Li Yuansheng, paulit-ulit mong sinasabi na ang mamamayan ang pinakamahalaga at ang katapatan ang pundasyon. Sa araw, ikaw ay isang mahirap na opisyal, ngunit sa gabi, ikaw ay isang halimaw na umiinom ng dugo. Roberto Ignacio, busy kalihim ng kagawaran ng pag-unlad ng ekonomiya ng gitnang lalawigan. Ang pag-unlad na tinutukoy mo ba ay ang itim na ekonomiya ng pagsasamantala at pagbebenta ng tao? At ikaw, Jiang Zhaoan, kayong lahat na tumatanggap ng sweldo mula sa mamamayan, binibiyayaan ng emperador ay gumagawa ng mga gawain ng mga asong gubat. Hindi sapat ang libu-libong hiwa sa inyo. Mga kasinungalingan, puro paninirang puri.
Sinasabi mong ikaw ang maharlika ng kapayapaan, di ikaw na ang maharlika ng kapayapaan? Nasaan ang iyong selyo? Nasaan ang iyong mga simbolo ng kapangyarihan? Wala siyang anuman. Sa tingin ko siya ay isang ipinadala ng mga kaaway. Upang maghasik ng pagkakabahabahagi at sirain ang pundasyon ng dakilang siya, mga tauhan, hulihin siya. Patayin siya, malaking gantimpala ang naghihintay. Tama si kaibigan Zhang. Mga Ginoo, ngayon kung hahayaan nating makaalis ang babaeng ito, lahat tayo ay mawawalan ng dangal at mawawasak. Mamamatay ang ating buong angkan. Kahit na siya nga ang maharlika ng kapayapaan, ngayong araw babalatan ko siya ng buhay. Sugurin ninyo siya. Tumigil kayo. Kahit na siya talaga ang maharlika ng kapayapaan, ngayon gugupitin ko siya hanggang buto-buto. Sige, atake. Tumigil ka. Kapitan Su, buti na lang dumating ka dali. Huliin mo ang impostor na maharlika ng kapayapaan, ang spy na may masamang balak. Siyempre, kailangan huliin, pero ang huhuliin ay kayo. Ikaw. Ginong Su, nagkamali ka ba? Salamin Bureau sumunod sa utos. Ang mga buhayang sumisira sa bansa lahat, huliin, walang dapat makaligtas. Veronica Santiago nagpupugay sa maharlika ng kapayapaan. Pinablock ko na ang lahat ng exit, walang makakatakas. Susu-traidor ka, mamamatay kang masakit. Maharlika ng kapayapaan, ipagpaumanhin po. Veronica Santiago, ipagpaumanhin po, napilitan lang po ako. Maharlika ng kapayapaan, maharlika ng kapayapaan, ipagpaumanhin po. Susu, ikaw ay isang taksil, hindi ka mamamatay ng maayos. Wu Jinghu, ipagkaloob mo ang buhay ko. Ginoo Veronica Santiago, ipagkaloob mo ang buhay ko. Ako ay napilit. Hauye, ipagkaloob mo ang buhay ko. Hauye, ipagkaloob mo ang buhay ko. Veronica Santiago, lahat ng mga taong sangkot walang pagtatangi sa ranggo lahat ay dadalhin sa Salamin Bureau, ihiwalay at ikulong suriin ng mahigpit ang bawat isa. Opo, Hauye. Direktor Su, magdala sa daan. Hanapin ang Mariel Roxas. Opo. Hoye. Maharlika. Maharlika, mag-ingat ka. Chowran. Chowran. Hindi! Hindi mangyayari yan. Bababae, mandirigma? Mandirigma. Hindi ka siguro ang alamat na makapangyarihan sa pamahalaan? Parang dragon na bihirang makita maharlika ng kapayapaan ba? Lihim. Ikaw talaga, ako pa ang nagmaneho para sa'yo noon, ako pa. Mandirigma, pasensya na sa mga nakaraang pagkakamali. Karaniwang tao lang ako. Tandaan, ito ay lihim nating dalawa. Maharlika. Kasalanan ko, dapat mamatay. Kumikislap ang itim na bituin. Muling pagkabuhay mula sa nirvana maharlika ng kapayapaan, sinira mo ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay isa lamang sa aming mga base. Ang organisasyon ay kumakalat sa buong mundo. Maghihintay ako sa ilalim para sa'yo. Hihintayin kong mabigo ka ng lahat. Mamatay ng walang libingan. Maharlika.
Panginoon, Ramon Bayani, sa pagdadala, kinagat ang nakahandang kapsula ng lason, nagpakamatay, tungkol naman sa ibang mga opisyal. Pagkatapos ng paunang pagtatanong, lahat ay nagsasabi, hindi kailanman nakita ang pinakamataas na pinuno pahiwatig. Dito na huminto ang lahat. Sushu, ayusin mo ang iyong mga tao. Ang iyong mga nagawa at pagkukulang, pagbalik sa kabisera, may pagpapasya na. Salamat po, Panginoon. Naputol. Hindi. Ito ay simula pa lamang. Itim na bituin. Nirvana. Kahit saan kayo magtago sa mga anino. Makakukuha ko pa rin kayo. Isa-isa ilalabas.